Igan, hinahanap ngayon ng isang babae na nag-iwan ng sanggol sa isang gasolinahan sa Quezon City. Akala ng staff ng gasolinahan na CR lang ang babae, pero nanganak na pala siya sa loob ng palikuran. Saksi, si Mark Salazar. CR ang hanap ng buntis na ito na bumaba mula sa SUV sa isang gasolinahan sa Kalayaan Avenue sa Quezon City. Marami raw muna dinaan ang gasolinahan ng buntis bago tumigil sa gasolinahang ito. Kinausap niya yung gasoline boy para ito kung saan yung CR, pumasok sa CR nung babae. So pupunta doon sa mga ilang 15 minutes, paglabas ng babae, umalis. Pero mayroon pala siyang napakahalagang iniwan doon. Buhay pa? Walang kamalay-malay ang staff, nanganak pala sa loob ng CR ang babae. Ang sanggol na lalaki na diskubre ng sunod na gumamit ng CR na siyang tumawag sa mga pulis. Sir, may bata nga. Kaya pumasok na kami. Pasok namin, bumato kami ng radyo. Tapos yung body ko, tinignan namin. Kinuha na namin yung bata. Nandun pa yung placenta niya, nandun pa yung mainunan. Ligtas na ngayon ang sanggol sa East Avenue Medical Center. May mga tumawag na nga sa QCPD Station 9 para ampunin ito. Katabi lang ng outpost ang gasolinahan kung saan iniwan ang sanggol. Yung nanay siguro is alam niya na malapit ang pulis doon. So doon niya iniwan yung bata, doon niya plano na iwan yung bata at alam niya na marirescue yung bata. Pero prior, sinigurado lang niya makaalis siya kasi nilagyan niya ng tissue yung bunganga ng bata. Kasi kung ibang nanay niyan, pwede niya iliwan sa basurahan. Di ba? Iwan niya sa mga baketa na hindi makikita ng ibang tao. Naaplakahan naman ng SUV na makakatulong para matunto ng babae at ang tatlo pang kasama niya sa sasakyan. Huli itong nakuna ng CCTV habang pakanan sa Kalayaan Avenue papuntang EDSA. Pwede natin mapailan ng kaso ng Republic Act, ng Revised Penal Code ng Article 276. Ito yung abandoning of minor in relation to Republic Act 7610. Ongoing yung manhunt operation natin. Actually, meron na tayo nakuha mga CCTV footages para ma-identify natin yung sasakyan na ginamit, saka yung identity ng mga kasamahan niya at saka yung mismong nanay nung bata. Dati ng payo ng mga eksperto, imbis na iwan kung saan-saan ang mga sanggol na di kayang alagaan, humingi ng tulong. Maaaring dalhin muna ang bata sa child caring agencies o sa lokal na tanggapan ng DSWD o di kaya sa mga kaanak na payag alagaan ng bata. May foster care program din ng DSWD para sa mga batang inabandona, inabuso, may special needs o mga batang hindi kaya o ayaw alagaan ng kanilang pamilya. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, ang inyong saksi. Patay ang isang senior citizen matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Pasay City. Damay rin sa sunog ang barangay hall. Saksi si Darlene Kai. Napahagulgol ang mga kaanak ng 72 anyos na si Ruben Yabut. Nasawi si Tatay Ruben matapos matrap sa nasunog nilang bahay sa Zamora Street, Barangay 96, Pasay City. Talagang sobrang sakit po, mahal na mahal ko tatay ko. Mabuti pa nung namatay na lang siya sa sakit kaysa sa ganyan. Kwento ni Rosalie, bedridden o hindi na nakakagalaw ang kanyang tatay matapos ma-stroke. Nagkataon daw na mag-isa lang ang ama sa bahay nang sumiklab ang sunog pasado 2:00 ng hapon kanina. Sa Maynila po kasi ako nakatira. Ang tatay ko po kasi lagi ko lang pinupuntahan dyan dahil may sakit po talaga po yan. Ngayong araw na po ito, hindi po talaga ako nakapunta dahil masakit po talaga yung ulo ko kanina umaga. Nagulat na lang po ako yung tumawag po yung anak ko na nasusunog na raw po ang tatay ko. Isa si Darwin sa sumubok sumagip kay Tatay Ruben. Sabi ko bakit parang ang init. Kaya nung pagtingala ko, nakita ko na lang ang apoy sa kisame. Malakas, kaya madali akong lumabas ng kwarto. Sinalba ko rin yung isa kong stepfather eh. Una kong sinasalba, yung airpot na chewing ko. Kaso hindi na ako makapasok dahil na andun na ang apoy, ang lakas eh. Nasugatan si Darwin.
Sugatan din ng isa pang residente at isang fire volunteer. Ayon sa mga bumbero, mabilis lumaki at kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Kasikipan ng kalsada, may mga double parking tayo dito. Since mga iskinita yung papasukan, so isa ito sa naging challenges namin. Yung structure po ng ating pinangyarihan ay more on light materials. Nasunog din ang mismong barangay hall ng Barangay 96. Damay daw ang ilang mahalagang dokumento gaya ng financial documents, blotter at logbook ng barangay. Ayun na nga po, ayun na nga anuhin namin ngayon kung paano. Pero yung secretary namin, inano na ho, ano na sa kanya lahat yung mga files na wala. Matapos ang 2 oras, tuluyan ang naapula ang apoy. Sa tala ng mga opisyal ng Barangay 96, 48 bahay ang nasunog. Nasa 70 pamilya naman ang nawalan ng tirahan. Under investigation pa kung ano ang pinagmula ng sunog. Pansamantalang mananatili sa Zamora Elementary School ang mga nasunugang residente. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai ang inyong saksi. Pag-asa ang hatid ng pagkakasagip sa batang 3 taong gulang matapos ang mahigit 2 araw na pagkakabaon sa landslide sa Davao de Oro. Pero hindi nito mabubura ang tumataas pang bilang ng mga nasawi. At saksi live, si Argel Relator ng GMA Regional TV, 1 Mindanao. Argel? Pia, umabot na sa 27 ang bilang ng mga na-recover na bangkay mula sa landslide site. At maliban nga sa mga rescuer, malaking tulong din ang K9 dog ng Coast Guard upang mas madaling matunton ang mga bangkay. Buhi oh! Anghel! Mahigit 2 araw nang nakabaon ang 3 taong gulang na batang ito nang masagip mula sa guho sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Inoobserbahan siya sa ospital. Laking pasasalamat ng kanyang amang si Orlando Malacaste, pero hindi pa nahahanap ang iba pang miyembro ng kanilang pamilya. Kinaman to siya, kabir naman siya yung kinabuhi. Ang kuan na lang na karon problema, ang katong magulang wa pa na-recover na, pero ambot mo, maingon nila nga patay na daw. So, wala pa. Pero ako patuad-tuon karon, kung sa katinood, niya ang inahan wala pa. Kwento ni Orlando, kumakain silang mag-anak nang gumuho ang lupa. Sila lang ng 8 taong gulang na anak ang agad nakalabas. Ang isa pang survivor na si J.L. Texon, ibinahagi ang larawan niyang balot sa putik matapos mailigtas mula sa bus na natabunan ng lupa. Sa gitna ng patuloy na paghuhukay ng mga rescuer, napatangi si Landrose dahil hindi pa rin natatagpuan ang kanyang asawa. Naniniwala naman si Nestor na buhay pa ang nakababatang kapatid na pasahero ng bus na natabunan. Di lang yun magpagkawa sa paglakom, sir. Mahigit 80 pa ang nawawala batay sa huling tala ng Mako MDRRMO. Kaninang hapon, 3 bangkay ang ibinaba ng truck na ito sa Incident Command Post sa Barangay Elizalde. Kuha sila sa bakery. Naamanggoy bakery dito, mo ni sila karon ang last nga una nag-withdraw, silang tulo ang nakuha. Malaking tulong umano ang K9 dog ng Coast Guard na si Apa na siyang nakatunton sa mga bangkay. Umakyat na sa 27 ang na-recover na bangkay. 16 ang nakuha ngayong araw. Nakilala na ang 8 sa mga ito habang inaalam pa ang pagkakilanlan ng iba pa. Itutuloy ang rescue and retrieval operations bukas ng umaga. Dagsa ang mga kaanak ng mga missing sa landslide sa isang punerarya sa kalapit na bayan ng Mawab. Pinangunahan ng National Bureau of Investigation ang victim identification at postmortem stage. Matapos maproseso ang mga bangkay, pinapila ang mga kaanak upang isa-isang kilalanin kung kaanak ba nila ang isa sa mga ito. Nakumpirma ni Dwayne na kabilang sa na-recover na bangkay ang kanyang mga magulang. Confirm nga si mama ug si papa jud. Nga klaro man sa sanina palang daan niya napoy pintas si mama ba. Nga pa niya mo to kung ilanan na t-shirt niya apoy nagatag sa iya. Nag-iisa na lang sa buhay ang 13 anyos na si Jeric matapos mailibing din ng buhay ang kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Isa pa lang sa kanila ang kanyang nakumpirma. Pero na-identify ni mo karon? Ako manghod jud mismo. Umanghod lang, mga kapa. Wala pa. Anong nakasurvive pang ka? Gisugo ko pa charge sa cellphone. Nakitser, murag sumbag ako kasing-kasing. Mangiyak-ngiyak namang lumabas ang isang ito matapos makumpirma niya ang kanyang kaanak.
Identify niyo na. Na-identify, sir. Kinsa sir? Si Kimberly Joy Dayaday. Lumabas din sa investigasyon ng Mines and Geosciences Bureau Region 11. Matagal nang mahina ang lupa sa barangay Masara, lalo't bahagi ito ng Philippine Fault Zone. Play po siya ng Philippine Fault. Sa tectonic setting niya pa lang, bali weak na po talaga siya. And at the same time, malakas nga yung ulan, which is the triggering factor. Tapos yung terrain niya po is steep. So mountainous po talaga yung area. Kaya ganun po kadelikado yung lugar na yon. Nagsagawa rin sila ng geohazard mapping noong 2011 at 2014. Recommended for the relocation of Barangay Masara po. Matagal na rin nakadeklara bilang no-build zone ang lugar ayon sa Davao de Oro Provincial Government at dati nang pinarelocate ang mga naninirahan doon. Pero meron ng policy na no-build zone ka na nga area. In fact, ang mga katawhan diha, gi-relocate na sila. May resettlement site na si Apex Mining at Barangay Kinuban in Mako. Pero sa kagahig-ulo sa mga tao, hinahini nga ning balik dito. Pero sabi ng Office of Civil Defense, para makumbinsing manatili ang mga inilipat, kailangan ding masiguro ang kanilang kabuhayan. We have to build communities. Meron dapat paaralan, meron dapat pagkakabuhayan, alternative source of living para hindi na sila babalik doon. Planuhin lang natin mabuti. Nilinaw naman ng lokal na pamahalaan na malayo raw ang mining site ng Apex Mining sa lugar ng pagguho. Si Apex Manggod is dako siya, large scale siya. Unang ang tanang mga measures na safety measures na gina-impose sa MGB, they complied it. If you're gonna see it na ang nahitabo is not bar down. So walay tunnel nga de bar down, it is the landslide in the outside of the tunnel portion, the outer part of the mountain. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng DNR sa nangyari. May mga nakikita pa silang mga active landslide sa Barangay Mainit at Tagbaros sa Davao de Oro. Pia bagamat tumataas na ang bilang ng mga nare-recover na mga bangkay, ay naniniwala pa rin ang ilan sa mga kaanak na may mga buhay pa na natabunan sa pagguho, kaya't ipagpapatuloy bukas ang rescue operations. Live mula dito sa Davao de Oro para sa GMA Integrated News, Gil Relator, ang inyong saksi. Isinuko na ang isa sa dalawang mamahaling sasakyan na Bugatti Chiron na naipasok sa bansa nang hindi dumaan sa Bureau of Customs. Ating saksiyan. 160 million pesos at wala pang import taxes yan. Ganyan kamahal ang pulang Bugatti Chiron na isinuko ng may-ari nito sa pamamagitan ng kanyang abogado. Isa ito sa dalawang Bugatti Chiron na ilang linggo nang pinaghahanap ng Bureau of Customs. Naipasok kasi ang mga ito sa bansa nang hindi dumaraan sa BOC. Natanggap tayong mga information na merong dalawang expensive Bugatti Chiron na umaandar po sa ating mga kalsada dito sa Pilipinas, in which social media is nakaka-capture na po ito na may mga escorts pang and may mga bodyguards na kasama. Nakita po natin sa ating database na wala pong pumasok na ganitong mga klaseng sasakyan dito sa ating bansa. 500 piraso lang ng Bugatti Chiron ang ginawa ng car manufacturer. Kaya itinuturing itong isa sa pinakamahal at pinaka-eksklusibong sasakyan. Sabi ng may-ari ng pulang Bugatti Chiron, sa Metro Manila lang din niya nabili ang sasakyan. Ang taong yan, hinahanap na rin ng BOC. Pero kung di matutunton ang sinasabing nagbenta, ang kasalukuyang may-ari ang mananagot sa batas. Yes sir, siya po. Kasi based po sa CMTA o Customs Modernization Tariff Act, kung sino po ang may hawak ng smuggled vehicle or smuggled goods, siya po ang sinasabi natin, tinuturing natin na siya yung smuggler. Kung mapapatunayan niya po na talagang hindi naman po siya yung nag-smuggle at talagang nabili niya lang sa totoong tao, kakasuhan naman po natin yung kanyang pinagbilihan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Patay sa pananambang ang isang konsehal sa San Antonio, Nueva Ecija. Ayon sa pulisya, binaril ng riding in tandem ng mga suspect ang biktimang si Roberto Carpio matapos niya ihatid ang kanyang apo sa eskwelahan gamit ang kanyang motorsiklo. Napuruhan ang biktima sa ulo.
Wala pang malinaw na motibo sa krimen at tumangging magbigay ng pahayag ang mga kaanak ng biktima. Patuloy ang investigasyon. Naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Duterte na walang kinalaman si Pangulong Bongbong Marcos sa kasong kinakaharap niya sa International Criminal Court o ICC. Hindi rin daw papayag si Duterte na basta na lang arestuin siya ng ICC. Saksi, si Salima Refran. Walang pakialam ang ICC sa akin. At hindi nila ako mahuli talaga. Mahuli nila ako patay. Ito ang sagot ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga ugong na may arrest warrant na laban sa kanya ang International Criminal Court. Sa panayam sa kanya sa radio program na Kontra Birada ni dating Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, muling giniit ni Duterte na walang jurisdiction sa kanya ang ICC. Sabay babala kung may magpupumilit na arestuhin siya. Pag pumunta nila ako, arestuhin nila ako dito, magkabarilan talaga yan. At uubusin ko yung mga niya. Paniwala rin ni Duterte, walang kinalaman dito si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi rin daw siya humihingi ng tulong dito. Let me be very clear on this also, Sal. Mr. Marcos has nothing to do with the ICC. As a matter of fact, I am not asking for his help. Ako na ang bahala sa sarili ko dito. I will deal with the ICC myself. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na walang gagawin ng kanyang administrasyon para tulungan ang ICC. Sabi naman ni Solicitor General Menardo Guevara, tanging PNP at ibang law enforcement agencies lang ang otorisadong maghain ng arrest warrants sa bansa. Ang mga pamilya ng mga biktima ng drug war, matyaga pa rin daw maghihintay sa mga susunod na mangyayari. Sa ngayon, nasa political will raw ng Pangulong Marcos kung magkakaroon ng hustisya ang pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. Kaya wag raw magpakakampante ang dating Pangulong Duterte. In the same way that the PNP followed him as president in his orders to kill, I would say that the PNP will follow the orders of the president this time if he says arrest this person or implement the warrant. So, wag din siyang pakakasiguro. Samantala, nagpaliwanag rin si Duterte sa nais niyang secession o paghiwalay ng Mindanao sa bansa. Yung proposal ko kasi na secession of Mindanao is a legal process that will be brought to the United Nations. Kagaya ng Timor-Leste. Pati yung Kosovo ng Serbia. Yung mga city-states doon sa nagsisid sa Yugoslavia. Doon ako nakatutok. Hindi ako nakatutok doon sa away. Knee-jerk reaction kaagad sila eh. They thought that if you want to secede, it's going to be a war. No, we are not doing it. We are doing it the legal way. Sabi rin ni Davao del Norte Representative Pantaleon Alvarez na nagsusulong din ng secession, walang pag-aaklas sa mangyayari. Hindi raw ito armed struggle gaya ng ginawa ng MILF at MNLF. Ang masabigat daw ay ang gusto ng taong bayan, kaya hayaan na lang daw na taong bayan ang magpasya. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.